What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na may display at biglang nawawala. Ang model nito ay Samsung E51. So pinadala po ito via Flash Express. At ayan mga idol, buksan na po natin. At napacheck na daw po ito sa lugar niya. Ang sabi sa kanya, motherboard na daw po ang tama. Dahil meron siyang display mga idol at bigla po siyang mag-blackout at natatawagan po siya. Ayan. At nagulat ako dito nung dumating ito. Ayan, basag-basag po ang nilalagyan. So sa mga nagpapadala mga idol, huwag niyo pong gamitan ng ganito dahil napakanipis po nito. Dapat yung box, kahit anong box mga idol ng cellphone ang ipadala nyo or ilagay sa box para hindi matulad dito na nagbasag-basag. Baka mamaya matamaan pa ang cellphone. Ayan, kabilaan po ang nabasag. At tingnan natin, buti na lang wala pong crack ang screen or hindi naman nagkaroon ng problema. At tingnan natin, baka mamaya nawala ng display. So i-open natin para makita rin natin ang problema. At ayan, meron naman pong display. At tingnan natin, antayin po natin mga idol, bigla po mag-blackout siya. Ayan, antayin po natin. So, pag nag-boot po siya sa Samsung logo, doon na po siya nagkakaproblema. Ayan, nag-blackout po siya bigla. Wala na siyang display kahit pindutin mo ang mga button or i-charge mo siya. At kapag i-charge mo naman siya mga idol, tumutunog po siya. Ibig sabihin, nag-charge po siya, nagtutuloy sa menu at nawala lang talaga ang display. Wala naman siyang basag. Paano kaya ito nasira? So, madalas kasi sa mga ganitong unit, mga idol, may mga putol na linya kapag laging nababagsak. Ayan, nung i-charge ko po siya, mga idol, tumutunog po ang charger ito, nagbabibrate. So, ibig sabihin, nasa menu na po siya. Yun nga lang na wala po ang pinaka-backlight. Saan kaya ang tama at paano ito ginagawa? Sa video na to mga idol, hindi po tayo magpapalit ng LCD. I-repair po natin kung paano ito ginagawa. Ayan, buksan natin yung likod mga idol. At ayan, napacheck na nga ito. At sinabi sa kanya na motherboard ang tama. Kaya i-check po natin yan mamaya. Una sa LCD at tanggalin muna natin lahat ng screw at mag-shoutout tayo rito. Ayan, lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan, angat natin yung pinaka-back housing niya. Ayan, kukulang po ang ginamit natin at ang dami naman pong alikabok sa baba. Unang gagawin natin sa loob, ayan, tanggalin natin yung pinaka-battery para hindi naman mag-short at linisan muna natin dahil ang dami pong alikabok mga idol. So possible na matagal nga po itong hindi nabubuksan or baka na-stuck ito ng matagal. Next step po natin gagawin, ayan, testeran po natin ang motherboard kung grounded o hindi. At normal naman mga idol, ayan, wala na siyang palo. Unang tester natin, pumapalo. So dito mga idol, possible po na good po ang motherboard. So next natin i-troubleshoot mga idol, i-testing muna natin sa pinaka LCD or bagong LCD. Ayan, meron po tayong with frame mga idol at ang gagandahan nito, magandang klase na ito. Ayan, para malaman natin kung board ba talaga or LCD lang ang tama dahil meron naman siya display at nawawala siya. Salpak muna natin sa charger. Tingnan natin kung may display ang bagong LCD. At ayan mga idol, meron naman po siyang display. At tingnan natin, i-on po natin kung magtuloy ba siya sa menu or kagaya pa rin ba kanina na pagdating sa pinaka-boot niya sa Samsung ay magpatay na siya or mawala ng ilaw. At ayan mga idol, so lumabas na po ang Samsung E51 at dapat pag nag-boot ng Samsung, ayan, kagaya dapat kanina mga idol, lumabas dapat yan. So kanina bigla po siyang nag-blackout. So ibig sabihin, wala sa motherboard ang tama, kundi nasa LCD lang. Ayan, ang linaw po ng LCD na class A natin mga idol. So wala po yan fingerprint. So ang gagandahan nito with frame na. At dito mga idol, hindi ko po ito pinapalitan ng LCD. Normal siya sa light. Ayan, pansinin nyo, tumataas ang brightness at bumababa. So ibig sabihin, wala sa motherboard ang tama, nasa LCD. So dito mga idol, ang sabi ko kanina, hindi po tayo magpapalit ng LCD dahil good naman po ang LCD. Meron siyang display at biglang mawawala. Ang tanong, paano ba ito solusyonan? At dito mga idol, para maging transparent po ko sa inyo, baka sabihin ng iba, baklas kabit mo lang ang LCD ay goods na. At dito mga idol, ayan, i-charge ko ulit kagaya kanina nung bagong palit natin ng LCD, nung tinesting natin na meron siyang display. Ayan, nakikita ang percentage at i-open natin mga idol. Pansinin nyo mga idol, kung mag-normal na ba or kagaya pa rin ba kanina na biglang mag-blackout, nawawala po ang pinaka-display. Ayan mga idol, ganyan po siya kanina at ayan, ganun pa rin talaga siya. So ibig sabihin, may problema nga ito sa screen or LCD. At kapag bunot-bunutin ko ang charger at kapag isaksak ko, tumutunog po siya. Yun nga lang, wala pa rin siyang display. Kumbaga, naka-sleep
mode po siya na wala ang backlight niya sa screen. So ayan, tanggalin ko muna ang battery. At ito po yung best troubleshooting na ginawa ko dito mga idol. So meron po itong schematic kung titingnan nyo po mga idol. Ayan, ang gagawin po natin ay magja-jumper po tayo sa LCD. So isang jumper lang po ang gagawin natin. Dito natin itap ang isang jumper mula sa paa niya pang 5. Magbilang tayo dito mga idol sa kaliwa. At i-jumper natin sa pang 14 na paa galing din sa kaliwa. Ayan, gumamit po tayo ng jumper wire. So, maliit lang po ang kailangan natin mga idol. So, maiksi lang po siya. Huwag natin habaan para hindi naman po mapuputol or matamaan kapag ilak mo na ang screw. At ayan, mag-apply po tayo ng flux para madali natin mahinang mga idol. At napakaliit lang po ng linya nito. Kung hindi nyo po kabisado ito, ay hindi po ito magagawa. Ayan. At kailangan kapag nag-jumper ka dito, matulis po ang soldering mo para hindi magdikit-dikit ang mga paa. Dahil pag nagkamali ka dito mga idol, tudas ang konektor nito. Magdikit-dikit, mahirapan ka na maglagay ng jumper. At pansinin nyo nga idol, ayan, dumikit agad ang jumper natin. So ito po yung unang jumper natin, pang 5 na paa galing sa kaliwa. At magbilang ka ulit mga idol, galing sa pang 5 hanggang pang 14. Or pwede kang magbilang dito sa pinakakanan mga idol, pang 7 po, doon nyo po itap ang pinaka jumper wire. Dito kung i-DIY mo ito, sigurado masisira ito. Dapat wag mong i-DIY. Pwede nyo po ipagawa ito mga idol, mag-PM na kayo sa ating FB page. At ayun mga idol, dumikit na po yung isang jumper natin. So connect lang po siya mga idol, isang jumper lang. At tingnan natin mamaya kung nag-display na ba. Ayan, kitang-kita naman po mga idol, pero sa personal yan, napakaliit lang po na linya yan. So kung magkamali ka dyan, maaaring magdikit-dikit talaga yan kung hindi mo ito kabisado or nanginginig ang kamay mo at wala kang gamit. Dapat gumamit ka ng tingga, flux, jumper wire, at soldering na matulis. At ayan, after ko po nalagay ang jumper mga idol, safety po natin, itago natin sa ilalim para hindi matamaan ng pinaka-screw. At dito mga idol, kung nag-DIY ka dito, mas maganda palitan mo ng LCD. Pero sayang ang original LCD mo dahil AMOLED ito, napakalinaw pa rin po nito kapag naayos. Back to normal ang pagtatouch mo. Satisfied ka talaga kapag original pa rin ang display niya. At ang touch niya mga idol, kung gamer ka, talagang hindi po siya magkakaproblema. Either replacement po ipapalit mo dyan, ay isang bagsak lang yan. Baka mamaya sayang lang ang pira mo. Either gawin mo yung ganito, talagang solid na po siya. Masatisfied ka sa performance ng LCD kapag original na. At ayan, nag-apply po ako dito ng T7000 sa takip. Dire-diretso po tayo mga idol para mabilis lang po ang ating gawaan. Ayan. So, di na po ako nag-apply dito ng guma mga idol dahil meron po itong casing. Kapag nilagay po ito sa casing mga idol ay talagang mapipitid din po ito. At sa mga gustong magpaayos ng ganito, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Julfon TV Official New Feed. So, pag-usapan po natin kung magkano ang singilan. So, hindi na po ganun kataas ang singilan sa ganito mga idols. Either kung magpalit ka ng LCD, mas mapamahal ka. Ang masaklap, hindi na po 100% AMOLED ang LCD na ipapalit. At ayan mga idol, wag po kayong kukurap. Tingnan po natin. Ayan, kanina hindi po ito lumalabas ang Samsung logo. Ngayon, ayan mga idol, tested po ang ginawa natin. Pwede nyo po itong sundan mga idol. Kung meron kayong natanggap ng ganito ang problema, tested po ang gawaan natin. At tingnan natin yung touch. Ayan, 100% nagta-touch pa rin ang mga function na. Tingnan natin. Ayan, sobrang solid po ang gawaan natin. Sobrang soft touch po siya at lahat functional ang pinaka touchscreen. At sa mga gustong magpagawa nito or kung natulungan ka sa video na to, paki-subscribe po ng ating channel, pa-like ng video at paki-share na rin para makatulong din po tayo sa iba na gustong matuto sa ganito. At ang kagandahan sa ganitong gawa, laking tipid nyo po. Ang kagandahan din po ay talagang AMOLED po, 100% ang LCD mo. Hanggang dito lang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood.